Mga mare, kamusta na kayo? Akala nyo ba natapos na ang kwento natin sa kasalang Svetlana at Mang Pedro sa Bulacan? Nako, dyan kayo nagkakamali. Bago tayo lumipad patungong Moscow para sa aking bagong adventure, balikan muna natin ang mga kaganapang yumanig sa buong bansa. Naaalala nyo pa ba nung biglang dagsa ang mga naggagandahang Ruso sa NAIA na pati ang gobyerno ay napasurrender? Sino ang makakakalimot sa Ice Queen na si Svetlana na tinalikuran ng yaman sa Russia para lang sa isang Mang Pedro na taga Bulacan? Pinagdaanan natin ang tensyon sa immigration, ang viral engagement sa gitna ng traffic sa EDSA, at ang pagdating ng bilyonaryong si Alexei, ang ex-fiancé ni Svetlana na akala natin ay magiging kontrabida, yun pala ay siya ring magbabago ng tadhana ko. Ngayon, sa bagong kabanata ng aking diary, ako naman ang lalabas sa comfort zone ko. Iiwan ko muna ang aking stamping pad sa immigration dahil ako ay na-scout ni Alexei bilang kanyang special legal consultant sa Russia. Pero babala, hindi lang puro pirmahan ng kontrata ang gagawin ko sa Moscow. Haharapin natin ang isang mataray na ice queen na si Yelena, susubukan ng aking tatag ni Babushka Galina, at masusubukan kung gaano kainit ang pusong Pinay sa gitna ng nagyayelong Russia. Handa na ba kayong makita kung paano naging international sensation ng isang dispatcher na taga Bulacan? I-ready na ang inyong mga kape at kumot dahil heto na ang diary ni Katkat, The Moscow Saga. Mare, akala ko nung una, ang pinakamalamig na mararanasan ko sa buhay ko ay yung aircon sa opisina namin sa immigration tuwing madaling araw. Pero nagkamali ako. Paglapag pa lang ng eroplano sa Sheremetyevo International Airport, pakiramdam ko ay naging isang malaking sorbetes ako na nakalimutang ilagay sa freezer. Si Alexei naman, parang walang pakialam sa lamig. Nakatayo lang siya doon, suot ang kanyang charcoal suit at may dalang isang bouquet ng red tulips na mas malaki pa sa ulo ko. Napatingin ako sa kanya at naisip ko, Katkat, ito na ba ang bunga niyang pagiging matulungin mo kina Svetlana at Mang Pedro? Mula sa pag-stamp ng passports, ngayon ay tagapirma na ako ng mga kontrata sa bansang ni hindi ko alam kung paano bigkasin ang pangalan ng kalsada. Habang nasa loob kami ng kanyang luxury car na mare, amoy mamahalin at amoy tagumpay, ipiniliwanag ni Alexei ang tunay kong misyon bilang special legal consultant. Hindi lang pala tungkol sa mga papeles ng negosyo niya ang aayusin ko. Kailangan ko raw siyang tulungan na in-navigate ang mga bagong regulasyon sa Russia para sa mga international investments. Pero ang totoo, Mare, nakita ko sa mga mata niya na kailangan niya ng isang taong may pusong Pinoy na magpapaalala sa kanya na ang buhay ay hindi lang puro seryosong usapan at malamig na panahon. Habang binabaybay namin ang kalsada ng Moscow na punong-puno ng mga naglalakihang katedral at mga ilaw na parang mga brilyante, biglang hinawakan ni Alexei ang kamay ko. Sabi niya, "Don't worry, Katkat. In this cold city, I will be your fireplace." Napakross-stitch ako sa kilig, Mare. Pero syempre, hindi pwedeng walang drama. Pagdating namin sa kanyang mansyon na mukhang palasyo ni Cinderella pero version ng mga Ruso, ay sinalubong kami ng isang babaeng tila yelo sa lamig ang tingin. Siya si Yelena, ang datihang chief legal officer ni Alexei na mukhang hindi natuwa sa pagdating ko. Tingnan mo nga naman, hindi pa ako nakakapag-unpack ng maleta na puno ng dried mangoes at Lucky Me, may kontrabida na agad na nakataas ang kilay sa akin. Sabi ni Yelena sa wikang Russian na may halong diin, "So, this is the expert from the tropical island." Mare, ramdam ko ang tensyon. Dito ko na-realize na ang trabaho ko rito ay hindi lang pag-aayos ng dokumento, kundi isang pakikipagbuno sa isang ice queen. Mare, hindi ko inakala na ang unang araw ko sa trabaho ay parang sasabak ako sa Miss Universe, pero legal version. Nakaupo ako sa dulo ng isang napakahabang mesa na gawa sa solidong oak at sa harap ko ay si Yelena, ang Ice Queen na Chief Legal Officer.
Naglapag siya ng isang makapal na dokumento na puro wikang Russian. At sabi niya, "If you are as good as Alexei claims, finish this audit in 2 hours." Alam ko, Mare, sinusubukan niya ako. Pero hindi niya alam na ang isang dating immigration dispatcher sa NAIA ay sanay sa pressure ng libu-libong pasaherong nagmamadali. Tiningnan ko si Alexei at kinindutan niya lang ako na parang sinasabi niyang, "Kaya mo yan, Katkat." Dahil hindi ko pa masyadong kabisado ang Russian law, ginamit ko ang Katkat magic. Nag-request ako ng break at pumunta ako sa kitchen ng opisina nila. Inilabas ko ang aking secret weapon, ang baon kong sinigang mix. Niluto ko yon at ipinatikim sa mga board members na mukhang laging galit sa mundo. Sabi ko sa kanila sa Ingles, "This is the taste of Philippine resilience, sour but soul-warming." Mare, parang milagro. Ang mga seryosong Ruso, biglang lumambot ang mga mukha pagkahigop ng sabaw. Pati si Yelena napakurap nung maamoy ang bango. Ginamit ko ang pagkakataong yon para ipaliwanag ang mga loopholes sa international investment na nakita ko sa dokumento. Pagkatapos ng meeting, lumapit sa akin si Alexei at hinawakan ng balikat ko. Sabi niya, "You did more than just an audit, Katkat. You brought life to this cold office." Pero bago pa ako makasagot ng, "You're welcome, my czar," biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang matandang babae na may tungkod. Pero ang porma ay parang galing sa Paris Fashion Week. Siya si Babushka Galina, ang lola ni Alexei at ang tunay na big boss ng pamilya. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa at nagsalita sa malalim na boses. "So, you are the one who replaced the blonde fiancé?" Mare, doon ko naramdaman na ang totoong boss fight ay hindi sa boardroom, kundi sa hapagkainan. Dinala kami ni Alexei sa kanilang dacha o country house sa labas ng Moscow para sa isang weekend dinner. Mare, ang lamig! Pero mas malamig ang titig ni Babushka Galina habang pinapanood akong mag-ayos ng lamesa. Sinabihan niya ako na ang mga babae raw sa pamilya nila ay dapat marunong sumunod sa tradisyon. Pinagbalat niya ako ng patatas. Isang bundok na patatas, Mare! Sabi ko sa sarili ko, "Katkat, isipin mo na lang na nagbabalat ka ng bawang para sa adobo sa Bulacan." Habang nagtatrabaho ako, tinanong ako ni Babushka kung ano raw ang habol ko sa apo niya. Is it the money? The status? Diretso niyang tanong. Tumigil ako, tumingin sa kanya at sinabing, "Lola, sa amin sa Pilipinas, ang yaman ay nauubos, pero ang alagang Pinoy, panghabang buhay." Nung hapunan na, inihain nila ang borscht at piroshki. Tahimik ang lahat, ramdam mo ng tensyon na parang may dadaan na bagyo. Biglang nag-bring up si Yelena na inimbitahan din pala ni Babushka tungkol sa mga nakaraang fiancé ni Alexei na puro mga model at aristokrata. Talagang gusto akong maliitanin, Mare. Pero si Alexei hindi pumayag. Hinawakan niya ang kamay ko sa harap ng lola niya at sinabing, "Katkat is different. She saw me not as a billionaire but as a man who was lost." Napayuko ako sa kilig, pero sa loob-loob ko, "Gora lang, Alexei, ipagtanggol mo ang iyong Filipina princess." Nakita ko ang maliit na ngiti ni Babushka Galina. Pero hindi pa tapos ang gabi, Mare. Pagkatapos kumain, hinila ako ni Babushka sa kanyang library. Inilabas niya ang isang lumang album at ipinakita ang mga litrato ng pamilya nila nung panahon pa ng gyera. Sabi niya, "Strength is not just about power. It's about survival. Show me that you can survive Moscow and I will accept you." Dito ko na-realize na si Babushka ay hindi lang matapang na lola. Isa rin siyang babaeng marami ng pinagdaanan. Pero bago kami matapos, may tumunog na alarm sa mansion. May mga hindi inaasahang bisita sa labas. Ang mga tauhan ng karibal na negosyo ni Alexei. Sabi ko kay Babushka, "Lola, sa amin sa Bulacan, hindi kami umaatras sa gulo." "Mare,
Akala ko sa pelikula lang yung may mga itim na sasakyan na biglang susulpot sa gitna ng snow. Ang mga tauhan ni Dimitri, ang karibal ni Alexei na gustong sumira sa reputasyon niya, ay dumating para mag-serve ng kung ano-anong legal injunctions. Nagkakagulo ang mga bodyguard at si Alexei ay busy sa pakikipag-usap sa telepono. Pero ako, hindi ako nagpanik. Ginamit ko ang immigration instincts ko. Kinuha ko ang mga papel na dala nila at sinuri ko ng mabuti. Sabi ko kay Yelena na noon ay natataranta na, "Hoy, Ice Queen, huwag kang iyak dyan. Tumingin ka rito sa Clause 4. Ang pirma ng judge rito ay expired na." Doon napatunayan na ang mata ko para sa peking documents ay hindi kumakalawang. Dahil sa pagkakamaling nakita ko, napahiya ang mga tauhan ni Dimitri at napilitan silang umalis. Si Babushka Galina ay napapalakpak habang hawak ang kanyang tungkod. "You have the eyes of a hawk, little Filipina," sabi niya sa akin. Pero si Alexei, imbes na matuwa, ay mukhang mas lalong nag-alala. Hinila niya ako sa gilid at sinabing delikado na ang sitwasyon ko rito. "Katkat, maybe I should send you back to Manila for your safety," sabi niya na may halong lungkot. "Mare, naiyak ako." Sabi ko sa kanya, "Alexei, pumunta ako rito hindi lang para sa trabaho, kundi dahil naniniwala ako sa atin. Hindi ako aalis dahil lang may konting snow at gulo." Nagyakap kami sa gitna ng library. Ramdam ko ang tibok ng puso niya na parang kasing bilis ng kabayo. Pero sa likod ng yakap na yun, nakita ko si Yelena na kausap si Dimitri sa telepono sa labas ng mansyon. Mare, si Yelena pala ang spy. Ang akala nating Ice Queen ay isa palang traidor na gustong pabagsakin si Alexei mula sa loob. Hindi ko muna sinabi kay Alexei dahil kailangan ko ng ebidensya. Doon na pumasok ang aking ultimate marites mode. Kailangan kong istalk si Yelena sa loob mismo ng mansyon nang hindi niya nalalaman. Ang misyon ko, iligtas ang negosyo ni Alexei. Ito na ang finale ng buong Moscow saga, Mare. Inimbita ni Alexei ang lahat sa isang grand gala sa isang hotel malapit sa Red Square. Alam ko na ito ang pagkakataon ni Yelena at Dimitri na ilabas ang peking ebidensya laban kay Alexei. Suot ko ang isang terno-inspired na gown na gawa sa Russian silk, isang perfect mix ng aming kultura. Habang naglalakad kami sa red carpet, narinig ko ang bulong-bulungan ng mga Russian societies. Pero taas noo ako, bit-bit ang aking ebidensya sa loob ng aking maliit na clutch bag. Alam ko ang katotohanan at handa na akong pasabugin ito sa gitna ng party. Nung oras na para mag-speech si Alexei, biglang umakyat si Yelena sa stage at may ipinakitang video na nagpapakita raw ng illegal transactions ni Alexei. Naggulat ang lahat, pati si Babushka Galina ay napatayo. Pero bago pa makapagsalita si Dimitri, sumingit ako sa gitna. Kinuha ko ang mic at sinabi ko sa lahat, "Wait everyone! Bago kayo maniwala sa video na yan, panoorin niyo muna ito." Ipinakita ko ang voice recording ni Yelena at Dimitri na nag-uusap tungkol sa pag-edit ng video na yun na nakuha ko gamit ang aking hidden recorder. Mare, ang tahimik ng buong hall. Napahiya si Yelena at agad siyang pinalabak ng mga security guards. Matapos ang gulo, dinala ko ni Alexei sa labas, sa tapat mismo ng St. Basil's Cathedral, habang dahan-dahang bumabagsak ang snow. Lumuhod siya sa harap ko, hindi na bilang isang boss, kundi bilang isang lalaking nahanap ang kanyang lakas sa isang babaeng galing sa Bulacan. "Katkat," sabi niya, "you saved my family, my business, and my heart. Will you stay in Moscow not as my consultant but as my wife?" Mare, hiyawan ng mga taga-Russia na nanunood. Siyempre, ang sagot ko, yes. At dapat may handang lechon sa kasal natin. Doon nagtapos ang gabi na may isang matamis na halik sa gitna ng Red Square. Mare, kung akala nyo ay tapos na ang kwento nung nagda ako kay Alexei, dyan kayo nagkakamali. Ang sabi ko kay Alexei, hinding-hindi ako magpapakasal kung wala ang pamilya ko. Kaya naman, ang lolo mo nag-charter ng isang buong
plane para sunduin sina Mang Pedro, Svetlana at ang buong barangay council ng aming baryo sa Bulacan. Paglabag nila sa Moscow, Mare, ang gulo! Si Mang Pedro, naka-jacket na makapal pero nakatsinelas pa rin kasi nakalimutan daw ang sapatos sa eroplano. Si Svetlana naman, iyak ng iyak dahil sa wakas ay makakauwi na siya. Pero bit-bit na niya ang panganay nila ni Mang Pedro, si Baby Vladimir Pedro. Nung nagkita-kita ang pamilya ni Alexei at ang pamilya ni Mang Pedro sa lobby ng hotel, parang pelikula ni Dolphy, Mare. Si Babushka Galina, tinitingnan ng barong Tagalog ni Mang Pedro na parang alien garment, habang si Mang Pedro naman ay inabutan ng lola ni Alexei ng isang malaking box ng pastillas de leche. Sabi ni Mang Pedro sa kanyang broken English, "Madam, this is sweet like my daughter Katkat." Akala ko magagalit si Babushka, pero nung natikman niya ang pastillas, biglang nag-iba ang aura niya. This is delicate," sabi niya. Mare, doon ko na-realize na ang asukal ang magpapatamis sa relasyon ng dalawang bansa na ito. Pero syempre, hindi mawawala ang drama. Dahil nakita ni Yelena na nakalaya na pala dahil sa piyansa, nagsimula siyang mag-post sa social media ng mga fake news tungkol sa pamilya ni Mang Pedro. Sinabi niya na ang mga Pinoy daw ay pumunta lang doon para ubusin ang yaman ng mga Ruso. Nag-viral ang post, Mare, at pati ang mga local news sa Moscow nagsimulang mag-abang sa labas ng hotel. Sabi ko sa sarili ko, "Yelena, hindi mo kilala ang kinalaban mo. Ang Marites ng Pilipinas hindi basta-basta natatalo ng troll ng Russia." Eto na ang tradisyonal na pamamanhikan, pero Moscow version. Ginanap ito sa mansyon ni na Alexei. Ang request ni Mang Pedro, kailangan daw ay may kasal-kasalan o sayawan bago ang main event. Ang problema, ang pamilya ni Alexei ay sanay sa mga opera at classical music, habang ang mga taga-Bulacan ay naghahanap ng budots at pantropiko. Nagkaroon ng tensyon nung ayaw ipatugtog ng coordinator ang playlist ni Mang Pedro. Pero si Alexei, bilang best fiancé ever, ay siya mismo ang nag-setup ng speaker sa gitna ng ballroom. Sabi niya, "Tonight, we dance the Filipino way." Mare, hindi ko makakalimutan ang itsura ni Babushka Galina nung tinuruan siya ni Mang Pedro na magtinikling gamit ang dalawang mamahaling curtain rod. Kahit hirap ang lola, tawa siya ng tawa habang umiiwas sa ipit ng kawayan. Doon nawala ang lahat ng Ice Queen vibe sa mansyon. Nakita ng mga taga-Moscow na kahit galing kami sa maliit na bansa, ang saya namin ay nakakahawa. Na-document ang lahat ng ito ng mga vlogger at biglang nabaligtad ang sitwasyon. Ang invasion na sinasabi ni Yelena ay naging the most beautiful cultural exchange sa kasaysayan ng Russia. Habang nagkakasiyahan, hinila ko ni Alexei sa balkone. Kitang-kita ang landscape ng Moscow na nababalot ng yelo. Sabi niya sa akin, "Katkat, look at them. My family has never laughed like this. You didn't just bring yourself, you brought an entire nation's joy." Naiyak ako, Mare, kasi totoo pala yun na ang pinakamalaking ambag naking mga Pinoy sa mundo ay ang ating kakayahang maging masaya sa gitna ng anumang pagsubok. Pero sa gitna ng aming moment, may nakita akong anino sa baba ng balcony. Si Yelena may dalang isang envelope na mukhang may masamang balak na naman. Isang linggo bago ang kasal, dumating ang pinakahinihintay kong wedding gown. Gawa ito sa pinagsamang pinya fabric mula sa Aklan at Russian lace mula sa St. Petersburg. Isang masterpiece! Pero nung binuksan ko ang box sa bridal suite, laking gulat ko dahil punit-punit ito at may mantsa ng itim na ink. Halos gumuho ang mundo ko, Mare. Alam ko na si Yelena ang may gawa nito dahil siya lang ang may access sa suite ko nung umaga. Umiyak ako ng husto kasi pakiramdam ko ay sinira niya ang simbolo ng pag-iisa namin ni Alexei. Pero hindi ako pinabayaan ng aking Bulacan squad.
Ang mga tita at ninang ko na kasama ni Mang Pedro, biglang naglabas ng mga karayom at sinulid. Sabi nila, "Katkat, sa Bulacan, ang nasisira ay kinukumpuni, hindi tinatapon." Sa loob ng 48 hours, hindi sila natulog. Ginamit nila ang mga retaso ng tela na dala nila at ang mga dekorasyon mula sa mga barong ni Mang Pedro. Ang resulta, mas naging maganda at mas naging unique ang gown. Naging isang phoenix gown na sumisimbolo sa pagbangon mula sa tinta. Nung nalaman ni Alexei ang ginawa ni Yelena, hindi na siya nagtimpe. Pinuntahan niya si Yelena at sa harap ng maraming tao, sinabihan niya ito na hinding-hindi na ito makakatapak sa anumang property ng pamilya nila. "Your bitterness is your own prison," sabi ni Alexei. Mare, victory for the Pinays! Pero bago tuluyang umalis si Yelena, may iniwan siyang huling hirit. Isang legal document na nagsasabing hindi pwedeng ituloy ang kasal dahil sa isang ancient Russian law tungkol sa foreign marriages na hindi pa raw na-update. Mukhang kailangan ko na namang ilabas ang pagiging legal consultant ko. Dahil sa huling hirit ni Yelena, na-hold ang aming marriage license. Kailangan naming humarap sa isang special hearing sa Moscow court. Mare, ang judge ay kasing tigas ng bato ang mukha. Iniharap ni Yelena ang batas na nagsasabing ang isang Russian billionaire ay hindi pwedeng magpakasal sa isang foreigner na walang noble lineage o dugong bughaw. Akala nila ay tapos na ako, pero dyan sila nagkamali. Tumayo ako sa harap ng court, suot ang aking power suit at nagpresenta ng ebidensya. Ipinaliwanag ko na sa ilalim ng international treaty, ang lahat ng lineage requirements ay abolisado na. At higit sa lahat, inilabas ko ang isang lumang dokumento mula kay Babushka Galina. Lumabas na si Babushka ay may dugong Pinoy din pala sa malayong ninuno niya na isang manlalakbay noong unang panahon. "I am the evidence of noble lineage," sabo ni Babushka habang tumatayo sa gitna ng court. Ang katotohanan ay mas matimbang kaysa sa kahit anong lumang batas na pilit binubuhay ni Yelena. Nang hina si Yelena, hindi niya akalain na ang pamilyang tinitingala niya ay may halong dugong tropikal. Pinunit ng judge ang objection ni Yelena at binigyan kami ng green light. Lumabas kami ng korte na parang mga bida sa pelikula, habang ang mga media sa Moscow ay sumisigaw ng "Cut, cut, cut, cut!" Naging instant celebrity ako, Mare. Ang dating dispatcher sa Naya, ngayon ay itinuturing na bayani ng modern love sa Russia. Isang kabanata na lang at magiging Mrs. Alexei na ako. Eto na, Mare. Ang araw na hindi ko akalaing darating. Kinanapang kasal sa isang katedral na kasing laki ng buong mall. Pero ang vibe ay parang sa aming parokya lang sa Bulacan. Habang naglalakad ako sa aisle, ang tugtog ay isang string quartet version ng "Ikaw" ni Yen Constantino. Nakita ko si Alexei sa dulo, umiiyak. Isang bilyonaryong Ruso, naiiyak dahil sa isang babaeng dispatcher na mahilig sa chismis. Katabi niya si Mang Pedro na nakabarong na may borda ng snowflakes at si Svetlana na proud sa amin. Nung nag-exchange kami ng vows, hindi ko napigilan ng sarili ko. Sabi ko, "Alexei, hindi ko maibibigay sa iyo ang yaman ng mundo, pero maibibigay ko sa iyo ang isang tahanan na laging mainit kahit gaano pa kalamig ang snow sa labas." Sumagot siya sa wikang Tagalog na pinag-aralan niya pala ng patago. "Katkat, ikaw ang aking buhay. Mahal kita." Mare, humiyaw ang buong katedral, pati ang mga Russian guards napapapunas ng luha. Paglabas namin ng simbahan, hindi lang snow ang sumalubong sa amin, kundi mga petals ng rosas at sampagita na sadyang pinalipad mula sa Manila. At doon nagtapos ang aking diary. Mula sa pagiging saksi sa dagsa ng mga Ruso sa Pilipinas,
Ako na ngayon ang kinatawan ng Pilipinas sa puso ng Russia. Wala na ngang magawa ang gobyerno dahil ang pag-ibig walang passport, walang visa at walang borders. Bilang special legal consultant at asawa ng isang bilyonaryo, ang misyon ko na ngayon ay siguruhing bawat Pinoy at Ruso na nagmamahalan ay magkakaroon ng kanilang sariling happy ending. Ito si Katkat, signing off bilang Mrs. Katkat Alexei, reporting live mula sa Moscow. With love.